Hindi ko kaya ako sumubi. Nagsabay-sabay silang sumalakay. Limang ka! Sikti mo sa aking pala si Sukay! Ito ang aking teritoryo. Hindi ko papayagan ng sinuman. Kahit anong Diyos! Ako makang kito! Hindi kami na kayo! Dali mo na ako para tulungan ka. Sanyuan, hindi mo na kailangang makialam dito. Ito ay huwak sa nating dalawa. Ma-flight ako, Henry. Laitan nga kita. Ay kumalas na lahat. Tapos mag-uusap tayo ng 3 araw, 3 gabi. Hindi maganda ito. Gusto sa iso ka na. Masisira ang pundasyon ng ating koaksya. Ihandog ko ang aking dugo sa langit. Ang lahat ng handang initas ang mundo, sumunod sa akin. Ako, Xuanyuan, ay handang isakripisyo ang aking buhay para sa waksya. Nawa itong lupa ay sumaganang walang hanggan, mapayapa magpakailanman. Libu-libong taon, hindi magbabago. Di pa lang. Ang huwaksa ng yan at huwang ay matatayog sa kalawakan. Basagin mo na! Xuanyuan. Hanapin ninyo! Ang kanyang espada. Hindi! Si Xuanyuan ay buhay pa. Basagin mo! Buhay pa si Xuanyuan. Totoo ba? Kung nawala na siya, ang ating lupain ng huwang. Maging kaswi ang lahat. Makabiyak ang buhay. Pero kakatsik ko lang. Lahat ng halaman at hayop normal pa rin. Nasaan siya? Hindi ko alam. Baka naging damo siya. O bulaklak o ibon. Lahat posible. Hanapin siya kahit saan sa mundo. Luigi! Buhay pa pala siya. Kung hindi natin siya aalisin, magiging malaking problema siya. Magtipon ka ng mga tao at hanapin si Xuanyuan. Maghahanda ako. Para sa amin Gago! Hanapin siya. Hanapin siya para sa akin. Tatay. Nanay. Patawarin ninyo ako. Mas gusto rin ko pang umalong sa bangin. Kaysa mamatay sa kamay ng mga kaaway na iyon. Mas gusto rin ko pang tumalon sa bangin. Ng mga aso ay espada. Sino ka? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Malapit na ang malaking sakuna. Kailangan mong harpin ito. Kung hindi, kung ako bilang sino? Ay mahulog sa kapahamakan. Ano ang dapat kong gawin? Hanapin ang siyam na tagapagtaglay ng ding. Lahat sila ay may selyo ng dugo sa loob ng kanilang katawan. Iyan! Ang siyam na ding. Ang mga Diyos at demonyo ay nananalighaga sa buong lupain. Ang mga yan at huwang. Buhay nila. Nakikihangin pang sa katapat ng uto. Ang espada ni Xuanyuan ay tumataas. Bakit ba kailangan sa damang nila? Gago! Sanyuan siya Lahat ay dapat mamatay. Ako! ay Zantian! Huayutayan Gangkyang, Xuanyuan. Bumalik ka, Xuanyuan siya! Nandito, kuya ang lahat ng miyembro ng Sayaning. Lusubin ang Jincheng! Matagal na tayong hindi nagkita. Panahon na.
Bumalik ka 611 siya eh. Ama, pumunta ka sa Huaxia? Ano? Ang Huaxia! May matibay pa ba ang lumabas kayo? Ipinaro ang lupain ng Huaxia. Ito ang Suanjayan. Wala palang dating. Pagpapatagin kita. Panaginip mo pa. Swap yan, Huang. Ni isang dangkal, hindi ibibigay. Bukas ba? Hindi! Ano makuhag lumakas? Napakalakas! Putang ina niya, si Luoji. Kaya ko pa lumaban. Ay, na. Sige, umalik ka! Mga baliw kayong lahat! Nababaliw na ang mga Huaxia! Palalo mong gago! Gago! Hindi ko inaakala na buhay pa si Xuan Yuan. Kailangan ko na maghanap ng bagong pagkakataon. Ang daldal naman ito. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Ninakaw mo ang aking kapangyarihan. Gusto mo bang makipagyera sa Europa? Biro lang naman iyon. Bakit pa siniseryoso? Magsalita ka na. Ano ba talaga ang kailangan mo? Wala nang balita, 6-1 Yuan. Pagkakataon na ito para sakupin ang Huaxia. Kung magtutulungan tayo, tiyak na magtagumpay. Loki, wala ka ng lakas ngayon at makikipagtulungan ka sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Pero, hindi kung saan pa yan. Lahat sila. Anong karapatan mo para makipagtulungan sa akin? 5,000 taon na ang lumipas. Paano mo malalaman kung gising na ang aking ama? Kung gising siya, bakit ka pa pupunta sa akin? Kento! Mas mabuti pang isipin mo ang tunay na lakas ng Europa. Kung magising ang aking ama, may bahagi ka pa ba sa Huaxia? Loki, kaya kong ibigay ang gusto mo. Kaya mo bang ibigay ang gusto ko? Kung may balong, anay nito. Kilala mo ako. Sino hindi makakilala sa inyo? Nag-alay kayo ng inyong sarili para sa klase at hindi ka dito magpapayabaan. 5,000 taon na ang nakakaraan noon. Lagi namin aalahan kami ng siya ang mga inyong spetisyo para sa klase at pabing tamis ninyo makakailanman. Sa inyo. Mayroon kang selyo ng dugo sa katawan mo. Ako ang king. Tumayo na. Kuntos akin. Tialin. Ang silanding ay kumakalat sa buong Huaxia. Bumibigay kami ng mga pinakamahusay at sinusubok ang ganiyang katapatan. Ang mga sumusumpa na itatanggol ang Huaxia, magpakailanman lamang ang karapat dapat sumali sa Tianling. Ling. Ang Huaxayan Huang ay nakatayo ng maringga sa ilalim ng Shang Tzu, ang dalawang ito ay may selyo ng dugo rin. Si Diok Xiaochan ang tagapag-alaga ng Yong Suding at si Liu Yuntian ang tagapag-alaga ng Liang Suding. Sila Diok Xiaochan at Liu Tian, nagpapaalam sa Pangulo ng Samahan. Bumalik na ang Xuan Yuan siya. Mula ngayon, lahat sa Tianling ay kailangan nilang igarang siya. Talaga sa Xuan Yuan. Kapag Liu Yunshen, ano lahat plan ang Xuan Yuan? kung siya talaga ang Xuan Yuan, handa akong si Liu Yuntian dumaan sa apoy at tubig para sa kanya. Pero kung hindi siya, ipaparamdam ko sa kanya ang tilas ng aking. Pangtayan, Huaji. May galing pala. Pero hindi ka pa rin mananalo sa akin yan.
Bakit matatakot ang Liang Suding? Ang Suan Yuan Giant ang naghahari sa lahat. Hindi ba nito mapapasuko ang isa sa siyam na tripod? Ang inyong Ivy na, sino yun siya? Nagbigay ka ng pikanuan. Si Diok Xiao Chan ay nagbibigay ka ng kasuan yuan siya. Mula kayon, tawagin ninyo akong Kinong Jun. Ang apelidong Suan Yuan ay hindi na maaaring gamitin. Hindi ka na maaaring gumamit ng apelidong Suan Yuan. Mula ngayon, Jun Santian na ang tawag sa iyo. Payong. Kasi Ang susunod na may lakas na shooting. may nahanap na kaming isa. Pero swel ang taong ito at labis na palalo. Ayaw siyang sumali sa Tianming. Kahit na pumilit pa si Yan Tian, hindi pa rin niya makasunod ang lalaki. Kung hindi lang bawal mag-wedding, natalo ko na siya noon pa. Eh hindi naman siya gumagamit ng huiding, no? Xiao Chan, bakit ka pa nagsasalita para sa iba? Tama na, huwag ka nang magalit, dakilang general namin. Ngayong nagising na si Ginong Jun, hayaan na nating siya ang humarap sa lalaki. Kaya pala anak siya ni Wang Situ. Sige, dalhin ninyo ako sa kanya. Ikaw na naman, hampas lupang ito. Ano? Kuya ka ba, lumudar ako? Gago! Ikaw na bastos na ito, karapat papag ka ba? Lumuhod ka sa harap ko. At putulin mo ang iyong sariling ulo. Isa-isa kayong haharapin ko. Oh. Isa-isa kayo gusto lumabang. Isa-isa kayong haharapin ko o sabay-sabay. Yan Chen. Naglaban na tayo ng daan-daang beses, hindi mo ako masasaktan. Siyang Kunlun, hindi na kita palalayain ngayon. Akala mo ba ginagamit ko na ang buong lakas ko? Bakit niyo inilabas ang kapangyarihan ng Jubing? Itigilin niyo agad iyan! Ito ng kailangan. Yan para ang kanyang kapangyarihan. Bakit mo ako pinigilan? Hindi basta-basta dapat ilabas ang kapangyarihan ng Juding. Para lang sa panalo, pababayaan mo na ang tungkulin ng Juding. Panoorin mo kung paano ko kaharapin ang bruise ko na ito. Lipikang kay Kada. Yan Chen! Tama na! Ikaw mo, paano? Ika nagkaroon ng ganitong lakas. Jun Santian, kilala rin bilang Suan Yuan Santian. At Ayun ako ni Son Yuan. hindi ako mismo si Suan Yuan. Gusto mo ang Juding na nasa loob ko. Malapit na ang malaking kabuluhan. Kailangan ko ang lakas ninyo. Laban? Handa akong lumaban, lalo na para sa Juding ng Huaxia. Huaxia? Tao ka rin. Luyon Chen! Sige na, kung buto yung maglaban ninyo, sinubukan akong patayin kanina. Alamin ninyo kung sino ang nasa likod noon. Huwag kayong hiyang. Patayin mo na lahat. Sino magwalan ka? Gusto, ka. Sa talino, walang number one. Palaging magtatalo ang general at siyang Kunlun kung sino ang mas malakas. Kuya Jun, bakit hindi ko siya nakita noon? Sino mong tinatawag na tita, maliit na bata? Okay, 20 taon na ako. Maaari na akong maging asawa ni Kuya Jun. 20 na ako, pwede na akong maging asawa ni Junje. Si Aobay. Baka naman. Totoo naman eh. Bakit ka pumunta dito? Tungkol kaya, okay? Hinahanap ka raw ng kumpanya. Nakalimutan ko na nga na may trabaho pa pala ako. Kailangan mo pa bang magtrabaho? Kung nabahala sa'yo eh. Maliit ka pero ambisyoso. Bakit talaga ang puso mo, no? Ano ba ang lagi mong iniisip dyan? Ganyan naman lagi sa GIE. Pag may pera na, maalagaan mo na ang taong gusto mo at kasama kanyang araw-araw. Sige, pupunta muna ako sa kumpanya. Ikaw, umuwi ka na agad. Baka mag-alala pa si Baybobo. Niloko niya ako ng matagal. Bakit ako mag-aalala para sa kanya? Sa loob ng kumpanya, pagbabago na naman ang lahat. Pero kung bago. 3 asawa pa ako. Pero ang murad na dan. Hindi ako pwedeng matanggal sa trabaho. Supervisor Chen, hindi tayo matatanggal, di ba? Hindi matagal na akong empleyada dito. Pero ang mga ginawa natin pag nalaman nila, Ano bang ginawa natin? Ganyan din naman ginawa ng lahat, di ba? Huwag kang mag-alala. Ganon din naman ang ginawa ng lahat, di ba? Mag-alala. pero Suso, huwag kang mag-alala. Nandito ako, ha? Hoy, tigil! Jun Zanchen. Yakpin ko pa niya. Alam mo ba, 3 araw ka ng absent. Ayaw mo na ng trabaho mo. Saan doon siya nagsisiyaw kasama naman? Long, maghanap ng babae. Ano ba yun? Ano kinalaman mo doon? Ano kasing ugali yan? Gusto mo bang tanggalin kita? CJ, tanggalin mo na ako ngayon. Jun Zanchen, panalo ka na! Natawalik ka pa sa akin? Walang kwentang tao ka. Bakit nabigla na kayong nangahas? Bakit? Pagtalo ka na? Akala mo ba katulad kita na lagi pang naghahanap ng ibang lalaking may asawa? CJ! Napakagaling! Mada!
Itapon ninyo siya palabas! Hoy, ano ba yan? Bakit ka nagkakagulo dito? Director Shen. Director Shen. Tinapalitan ko lang ng isip itong subordinado ko. Itong batang ito, isang buwan na siyang hindi pumapasok. Plano ko na siyang tanggalin. Ano nang ginagawa mo dito? Empleyado ako dito. Empleyado ka lang pala? Kawawa naman. Hoy, ate naman. Matagal tayong hindi nagkita, tapos ganyan ang sabi mo sa akin. At ikaw ba, may-ari ka ng kumpanyang ito? Bagong direktor ako dito. Kaya lang ako nag-umpisa. Si Zero naman, araw-araw kasama ka. Nadadaga na siya sa ugali mo. Hoy, hindi naman ganon. Hindi ako nagtuturo ng masama sa mga bata. Director Shen, kilala ninyo siya? Boyfriend ng kapatid ko. Ano? Siya talaga? Impossible. Pulubi lang yan, wala siyang pera. Takpan siya. Nakita ko siyang lumaki. Hindi kayo parang sa tinag niyan. Sino ba kayo para humusga? Hoy, sino ang walang kwenta? Siya. Pamilya pala niya ng Director Shen. Ko lang, trabaho ko. John, boss! John, Panginoon! Pagkalanya, pilay maingod. Kuya pa, maging alipin mo, John, Panginoon. Tikang, hindi ko kailangan. Guardia! Palias mo na ang pinagtawag nito. Alupasin siya agad. Director Shen! Hindi mo pwedeng. Huwag naman! Jun, kuya. Alam mo namang gusto ka niya. Patawag pa kita ng gwardiya. Hindi pa sapat ang pinsan ko. Gusto pa niyang magkaroon ng iba. Materialistic talaga yan. Nakita mo na mismo. Bawat lalaking makita niya, dinadaanan niya. Babala kita. Jun Chen, pinsan ko si Zero. Walang manggagalaw sa kanya. Nakita mo rin akong lumaki. Bakit hindi mo rin ako alalahanin? Wala kang kwenta. Lalaki ka naman. Ikaw kasi Zero. Kuya Jun! Ano to? Naglising ako. Sabog naman, ako na sa pangalaga mo, Kuya Jun. Jun Chen. Anong ginawa mo kay Zero? Wala talaga akong sinabi, totoo. Wala kang sinabi. Inabandona niya ang trabaho niya. Bakit ka? Hi, si Aobay. Pakinggan mo ako. Huwag mo siya rumako na prisalit. Manood ka na lang ng mga short drama. Siyutin. Huwag na. Sa tingin ko, mas gwapo pa rin si Kuya Jun kaysa kay Jun. Si Aobay. Magandang ideya yan, pero ang sweldo mo ngayon, hindi mo kaya akong buhayin. Ordinaryong araw, hindi talaga kaya. Tama ba? Pero ngayon, mayaman na ako. Sige, matsisnis ka pa. Totoo, ngayon ko lang nalaman. Ano, hindi ba tunay na ama mo ang tatay mo? Ang nanay mo pala ay anak ng mayamang pamilya, naligaw lang ng landas. Huwag kang makapatoy. Ngayon ko lang nalaman na may mall pala ang tatay ko. Mall! Hindi pwede yan. Hindi ba may tindahan lang si Mang Bay? Nagtrabaho pa nga ako noon eh. Tindahan niya iyon ang tatay ko, pero isa lang iyon sa marami niya. May iba pa? Kasama pa ang buong gusali ng mall kung saan naroon ang tindahan. Pero masali! Bakit pa nga? Bakit kaya nagpapatakbo pa rin si Mang Bay ng maliit na tindahan? Sino bang makakaalam sa iisip ng matandang iyon? Hindi pa rin magtitiwala si Mang Bae. Niloloko pa ang sariling anak. Ano ba ang hindi pinagkakatiwalaan? Bakit mo masasabi iyon kay Mang Bay? Si Aobay, bakit biglang sinabi sa iyo ni Mang Bay ang lahat ng ito? Hindi ko rin alam, nagkukwento siya ng matagal. Halos isa lang ang naaalala ko sa sinabi niya. Paparating ang malaking kapahamakan. Hahati ang yin at yang. Balik kayang hinga mas Magkasama ang kapalaran at kapahamakan. Ang Sonyo Anjayan, bakit may gustong pumatay kay si Aobay? Na. Basta nga si Aobay. Hindi mo kailangan malaman yun. Jun Chen, babalain kita. Kalimutan mo na ang lahat ng nakita mo ngayon. Ano ba talaga ang nangyari? Sabi na, hindi mo kailangan malaman. Kailangan ko. Talagang malaman ito. Suan Yu Anjin! Ikaw ba Sonyo Anshi? Ano ba naman ito sa Sonyo Anjayan? Inapo ako ni Shenlong. Ang hanapin ng Suan Yu Anshi ay ang aking misyon. Pero 5,000 taon na ang lumipas, wala na ang aking mga kababayan. Ganoon pala. Hindi ko inakala na ang pinuno na hinahanap namin ng matagal ay nasa harap ko lang pala. Talagang makakaawa. Ganyan talaga, ang malayo ay haharap mo, yung maraming hindi magkita. Asala wala. Bakit ganyan si Aobay? Bakit ang aking Suanyu Anjayan ay gusto siyang patayin? Kasi ang lakas na nasa loob niya ay hindi galing sa Judin. Kung gayon, ano iyon? Ang lakas na nasa loob niya ay kay Athena. Impossible. Noong nakaraan, pinilak na mismo ang siyudad ni Athena. Suyalaya. Nabali nga, pero hindi mamamatay ang isang Diyos. Ang si Aobay ay muling pagsilang ni Athena. Hindi rin.
Ano ang ibig mo sabihin? Nang matuklasan namin ang Diyosidad ni Athena kay Zero, gusto naming agad na alisin ito. Pero kung gagawin namin iyon, mamamatay si Zero. Kaya naghanap kami ng ibang paraan. At sa proseso, napansin namin na hindi kumpleto ang Diyosidad ni Athena. Parang kalahati lang. Kalahati? Si Athena ay kilala bilang Diyosa ng karunungan at tigmaan. Pero si Tipangan ang liw ko na ang klipas. Ang Diyosidad ni Athena ay nahati sa dalawa. Ibig sabihin, ang Xiaobay ngayon ay hindi ang tunay na Athena, tama? Tama, ganoon nga. Pero basta si Xiaobay ay si Xiaobay pa rin, sapat na iyon. Jun Chanshen, huwag hayaang masaktan si Zero kahit kailan. Sumusumpa ako sa ngalan ng Suanyuan habang buhay ko. Hindi ko hahayaang masaktan si Bai Zero. Kung sisiraan ko ang pangakong ito, naway malagay ako sa kahiyan at itukoy ng lahat. Alam ba si Xiaobay ang sa kanyang sarili? Inilihim namin lahat sa kanya. Alam lang niya na palagi siyang inaantok. Sige, bakit ka pumunta sa kumpanya? Ako ang nag-imbita sa kanya. Zilchtio! Lauhe. Saan ka na naman nanliligaw? Buhay na buhay. Probinsyano. Magkakilala kayo. Oh, yung matanda kasi gustong manligaw kay Xiaobay, kaya binugbog ko siya. Anong matanda? Laging bata ang puso ng lalaki. Saka, nung nahulog si Xiaobay, gusto ko lang siyang tulungan. Bakit? Kilala kita pag hindi ka pumunta sa plaza. Pumunta sa Bojo. Parang may kulang ka na. Ganyan ka talaga, may dating karaw. Tama na. Ano ba hanap mo sa akin? Maglalabas kami ng trailer ng bagong laro. Pero sinabi sa akin ang tech team na nawala ang source code. Nawala. Yung isa ba kung may kami doon? Kakaiba talaga ang nangyari. Sinuri ko na. May na-park. Talinsan. Walang natira. Walang bakas na naiwan. Kahit ikaw hindi mahanap. Kaya namang hanapin. Pero sobrang galing ng kalaban. Palagi kapag nantik na siya mahuli ko. Biglang nawawala. Nawawala. Halos nahuli ko na siya. Pero sa sandaling hahawakan ko na, nawala na parang bula. Computer virus? Kung virus lang yan, walang problema sa akin. At kung pakiramdam ko, inasa na nakikianam dito. Diyos. Ikaw rin ba? Diyos huge. Ang pangalan niya ay Zuchming. Siya ang tagapangalaga ng Jingsuding. Ako lang ng team. Itim pa rin naman yun, diba? Sa punto na lang, alam ko na gumising si Anyuan, kaya gusto kong gamitin ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang hayop na yon at mahuli ko siya. Paano mo nalaman na nagising na ako? Nagwala kayo ni Ares sa gitna ng kalsada. Kalbo, makita. Kung hindi ako, nag-ayos ng gulong mo sa likod. Nasa balik ka ngayon. Alam mo ko yun. Nalaman mo na ba kung sino sa mga Diyos ng Europa ang gumawa niyon? Mga Hapon. Ang mga hayop na yun mula sa Japan. Naglakas ba kumasak sa ating lupay? Nakiyumagalan din. Tuyuhan, tika mo. Adam, yan pinakasangalan. Sa 5,000 taon ng iyong kawalan, nabuhay kayo ng masyadong maayos at komportable, di ba? Zichming. Oh, hinayang sa apelido mo! Xiaobay, gising ka na? Bakit nakatulog na naman ako? Bakit masugat ang kuko? Tiyuhe, bakit ka nakaluhod? 8 yan din. Matanda na. Masakit ang likod. Laging ganyan. Isang maliit na kumpanya at nakikipaglaban sa akin. Tama. Sino ba ang aming amo? Gusto kong makita kung paano pa nila magagawa ang laro nila. Natapos mo na ba ang ipinagawa ni Kuya John sa iyo? Hindi pa, pero gagawin ko na ngayon. Zero! Lumabas muna tayo kumain. Pagkatapos tinihan ko siya. Tapos dahil ay. Sige na nga. Di ka muna. Sige. Pero ako, Hindi ko inakala na makakahabol ka pa rito. Hindi biro, ibigay mo na at paalisin kita ng buhay. Depende kung kaya mo. Alam ko namang hindi nila ako mahuhuli. Paano nangyari ito? Sino ka? hindi ka karapat dapat malaman. Impossible! Sino? Hindi ka pa dapat malaman.
Sila nga pala iyon, yung mga Sakura. Pero bakit nila kukuhanin? Ang source code ng laro. Ang data. Nakuha ko na pabalik. Natuklasan ko rin. Ang ibang bagay. Anong bagay? Tingnan mo na lang. Saan mo nakuha ito? Sa computer ng hacker. Ibig sabihin, may grupo sila na nagtutulungan. Yan ang nasa kuran. Ang humanap sa kanila. Dalhin mo muna ito sa bahay. Ikaw naglaro. Bakit? Para mabitag natin sila sa sarili nilang patibong. Pamilyang Kin. Kumusta? Di masasod ba? Hindi naprotektahan natin. Magaling! Siya, Q. Ako lang ang para sa iyo. Para makaalis na agad. Kumpanya ko ito, lumabas ka. Kumpanya ko rin, di ba? Huwag mo akong tratuhin ganyan. Ganyan. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit ako narito? Wala naman ibang dahilan kundi masama ang balak mo. Sino ka ba talaga? Bantayan mo ang bibig mo. Dito sa Jinzao, walang naglalagay ng ganyan sa akin. Ano? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang kausapin mo ng ganyan? Isa ako sa 10 pinakama-impluensyang pamilya sa Jingcheng. Pamilya! Nakalaki! May siyam pa pang katulad mo. Hindi naman espesyal yun. Walang kwentang bata ka. Anak mo, kumakain mo! Bitawan mo ako! Minip na ipo mo! Harapin! Sige, basahin mo. Sino ka? Sabihin mo. Patatanggapin ko sa iyo ito. Tandaan mo to. Akala ko, ang pangalan ko ay John. Zan. Cheyenne. Ikaw ha, may kapangkala. Shenny Q, huwag kang masyadong magmayabang. Nandito pa ba ang bagong game na ginagawa ng kumpanya ninyo? Ikaw pala. Kung papayagan mo akong mag-invest sa kumpanya ninyo, ibabalik ko na ito sa iyo ngayon. Mangarap pa. Ginagawa ko to para sa iyo. Hindi mo pa ba naiintindihan ang nararamdaman ko? Magkasama tayong lumaki para tayo sa isa't isa. Hindi kita gusto. Tigilan mo na ako. EQ, may mas magaling ba sa akin dito sa buong Jinzhou? Ako ang taong itinakda para sa iyo. Para sa iyo! Ang kumpanya mo. Ayan, investment mula sa akin. Alam ko ang taya mo kay Tito Shen. Mubika naman kung siya kumpanya. Talunan ka sa inyong taya. Ano ba ang gusto mong sabihin? Hawak ko na ang source code mo at handa akong mag-invest ng libre. Kapagkakatiwalaan ka pa talaga? Baka hindi ako ang pinakamabuting tao sa iyo, pero DQ, wala ka ng ibang pagpipilian. Alam mo kung ano ang nararamdaman ko para sa iyo? Totoo ang nararamdaman ko, hindi kita niloko kahit kailan. EQ, huwag nang mag-alinlangan pa. Sa ngayon, sa buong Jinzhou, wala nang iba maliban sa akin ang mag-invest sa iyo. Kahit kontrata, kaya ko pang ibigay agad. Relax lang. Pag-usap natin bukas. Ano pang pag-uusapan? Walang masamang mangyayari sa iyo dito. Hindi naman madaling kumita ng pera. Kumuha na lang tayo ng kontrata. EQ, Kinshan. Maganda naman ang relasyon ng ating dalawang pamilya. Pero kapag nalaman ni Tito Kin na mag-i-invest ka ng ganito kalaking halaga, si Tito Kin, baka hindi pumayag, di ba? EQ. Magkano pa ba ang kulang mo? Pwede naman binali-dali lang. Balik lang ba? 10 milyon pataas. Sige, tawag mo mag-reply ko. Magkano? Ano? Nahimot yung naan? Ikaw pa? Hindi ka ba makapag-ipon ng 10,000 eh? Nagagawa mo bang magsinungaling ng walang kahiyan? Bakit? Nagsinungaling ka nung may paghahanda pa? Umamin ka na bang nagsisinungaling ka? Paano mo naman malalaman kung nagsisinungaling ba ako o hindi? Halata sa damit mo. Kaya hindi ba pinagkunan mo niyan? Sige na, Jun Santian, kung gusto mong mag-invest, bukas ka na lang bumalik. Iko, ninoloko ka lang ng taong iyan. Huwag kang magtiwala sa kanya. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga kanyang mukha. Sige, tayo. Kinshan! Itaboy ninyo siya. Ano ba? Hindi ba kayo nakakaintindi ng sinasabi ko? Alabasin ninyo ang taong iyan! Mukhang wala ring silbi ang utos ng dakilang Kinshawa. Hayaan ninyo ako. Itapon ninyo siya labas. Opo, boss. Bitiwan ninyo ako! Alam ba ninyo kung sino ako? O anak, nangangahas ba kayong galawin ako? Ano mo naatrasan ako? Maniwala ka, papatayin ko ang code na iyon. Team ko, nasaan ba sa mission? Ang kanta ka nalang nailing. Basta magkasama tayo, masaya na ang tatay ko. Pero kung hindi... Hoy, Kindershoy. Basahin mo muna ito bago ka patuloy na tumawa. Ano mo? Ay, tax evasion, sex for favors. Underground na casino. Kahit isa lang sa mga ito ang ilabas. Tapos na ang pamilya Kin. Mawawala kayo lahat. Ano ba ang gusto mo? Kindershoy. Matalino ka talaga. Magkano kaya ang kayang ibigay mo? Di ba pong yun? Saka nga pala, EQ, may kilala akong reporter sa Jinzhou. Walang pong yun! Sapat na yun! Sa tingin mo ba? Sure ka na
100 at 50 milyon. 150 milyon ang kinamaas. Hoy, June, huwag kang mapasobra. Kung kailangan, sabog tayong dalawa. Oh. Pera muna, tapos ibigay mo ang mga dokumento. Mura ka na lang, Papa. Saban ka kasi. Hindi basta-basta ang pamilya Kin. Handa tayo sa kahit anong mangyari. Si Kin siya, palagi siyang pabor sa sarili niya. Kung gusto niya ang isang bagay, gagawin niya. Ang lahat. Pero pag hindi na niya makuha, Sisiguruhin niyang masisiro rin ito. Gago! Binubuli niya ako. Nasaan na yung Sakura Dog? Saan napunta? Nawala na. Yes! Mga walang kwenta. Pinipita. Lauhe, inom ka. Alam mo namang hindi ako umiinom sa labas. Alam ko. Mula nang mangyari yon. Sige, inom ako. Manood na lang. Mas pango ka. Naalala mo pa ba? Dito tayo unang nagkita. Naalala ko. May isang batang parang gusto pang magtapon sa ilog. Hinila ko siya pabalik. Nagbababad lang ako sa ilog. Tapos biglang sumagasa ka at tinamaan mo ka ako sa ulo. Bata ka pa kasi, nag-aalala lang ako, baka magbitiw ka lang sa buhay. Puntahan mo na lang yung mga lola mong kasama mo. Nagpapalitan lang kami ng tip sa sayaw. Anong taste? Ikaw ha? Walang hiya kang magsabi ng tip sa sayaw. Tingnan mo ang sarili mo. Bilog ang mukha, makapalang lieg at malaking tiyan. Sayaw daw, kahiyan ka ba talaga sa salitang yun? Karanasan ang nagsasalita. Alam mo ba ang ibig sabihin ng karanasan? Saan ako karnas dayo? Sige na, lumayo ka na. Sa kabila ng bundok at dagat, may isang grupo ng maliit na asul na nilalang. Masaya sila at matalino. Kumusta ka na sa Beijing? Okay naman lahat. Mga kaibigan. Hindi ka fair lahat. Kayos mong tapos ko. Mabuti naman. Basta nakauwi na, okay na. Video ko! Oy, ta! Talaga. Oy, teka! Kamo! Oy, teka! Huwag kang mag-isip ng masama. Maraming magagandang lalaki sa mundo. Ito nga, halika, ipapakilala kita sa kanya. Ako? Sino ang pabang? Sengwa ba na? Alam ko na. Ito na naman ang nagkamali. Matandang pala. Ano naman malalaman yun? Ang lakas ng kamay nito. Dalawa walang silbing tao. Papayam sa akin, makinapala. Sino ang tinatawag mong walang silbi? Mabuti ang intensyon namin. Bakit ka nandito sa gitna ng wala? Wala ka pakialam. Humingi ba ako ng tulong sa inyo? Mga walang kwenta. Hoy, alaga! Gusto ko pinabalan? Ibabagsak kita. Sige na. Mikael, mali lang ang pagkakaintindi. Okay ka naman pala, aalis na kami. Lumayo kayo. What? Kasama mo ba siya? Bes, gusto mo. Huwag mo pa. Handa na ba lahat? Handa na. Bumaba na! Nakakainis talaga yung babae yun. Abot ang loob namin sa kanya. Ganun ba action na? Baka naman may nangyari talaga sa kanya at naabala pa namin. Anong mangyayari? Kung pa sa iyo para ako talbingan. Nakakang pelikula. Ikaw yung pangkumpitalakad. Gago ka! Sige na. Sasama ka ba sa amin? Sanay na ako sa ganitong buhay. Matagal na akong narito. Bakit hindi pa ako maayos? Puro sugat at peklat ang katawan mo. Hihinto ka lang ba kapag patay ka na? Bahala na ang kadhana sa akin. Wala akong ikinatakot. Bakit ako mangangamba? At habang may mga drug dealer, hindi ako titigil. Kaibigan kong namatay. Sige na nga. Anyway, tayong dalawa. Pinangako ko sa iyo, kapag namatay ka talaga, aayusin ko ang libing mo. Ayusin ko ang libing mo. Salamat. Ano?
Anong nangyari? May natanggap na pakete sa reception kasama ang sulat. Sa Jinsaw, walang bagay na hindi kayang gawin ng pamilyang Kim. Nagpabaya ako. Kung gusto mong harapin siya, samahan mo ako. Malinaw na bitag ito. Huwag pumunta. Nas paganid si Chiyo dahil sa akin, kaya kailangan ko pupunta. Kung pupunta ka, sabay tayong pupunta. Ikaw ang kaibigan ko, Hukubing. Dahil sa akin nagsimula ito, ayaw kong makasama pa ng iba. Tayo ay pupi. Ano mukha? Nanakam daw. Hindi ko siya patatawarin. EQ! Hoy, mukhang artista. Dala mo na ba ang gamit? Hindi ka ba takot mahuli? Sa Jingzhou, lahat sila kumukuyukoy sa akin at nagpapaalipin. Ikaw lang ang pagbubukod tangi. Ingat ka, tawag ako ng pulis na yun din. Sige, tingnan natin kung maglakas loob sila. Huwag mag-init ng ulo. Para saan pa ang gusot, di ba? Ayan, dala-dala namin lahat. Huwag kumibo. Nandito lahat, tingnan mo. Matalino ka pala. Ang hindi mo sabihin. Huwag magmadali, Kinshaoye. Isang X mo lang ito, paano namin mapapatunayan? Nawala kaming bako. Narahas ka pa magbako. Ang gotok mo ka. Sinabi ko, wala bako. Look lang, di ba? Wala sa amin. Para mapayapa ang lahat, palayain mo muna yung babae. Sabay tayo, Yitzbi para sa bihag. Akala mo ba bobo ako? Paano kung may backup ka pala? Tama ka, Kinshaoye. Yan mismo ang gusto kong sabihin sa'yo. Isang Yitzbi para sa isang tao, tapos ikukulong mo na ako dito. Para saan ka pa? Huwag mo akong lukuhin. Kapag nakumpirma mong walang backup, palayain mo na ako. Kung may ibang backup sila, patayin mo na ako. Lauhe, ano ba yung sinasabi mo? Matanda ka na, isang paa na sa hukay. Anong silbi ng patayan kita? Wala nga. Gusto ko lang mapayapa ang isip mo, Kinshaoye. Kapag itinali mo ako dito, ikaw ang may control sa lahat. Kahit si Shenikyo ang gusto mo, posible pa rin iyon. Magaling. Matanda ka na pero marunong ka pa rin. Malaking karangalan para sa akin na mapuri ni Kinshaoye. Daswang, ibaba mo siya. Pagkakawalan mo muna siya. Nasa lupa na siya. Kayo naman. Pagkakawalan ko kayo na. Ikoy, mukhang artista. Huwag kang magsasamantala. Tama si Kinshaoye. Huwag kayong lumang pasandanan. Kinshaoye, itali na lang muna ako. Pintay. Dahil lang sa paggalang mo sa akin, matanda, Daswang. Itali mo siya. Pwede na tayong magpalitan. Huwag mong sirain ang iyong salita. Malapit na dumating ang pulis. Sumuko na kayo. Impossible! Sa buong buhay ko, hindi pa ako ganito kahiya-hiya. Mamatay ka na! Lauhe! Lauhe, okay ka ba? Lauhe! Hindi ka maaaring mamatay. Ikaw sa Jinshu, hindi ka maaaring mamatay. Lan Jingling. Wala na ring silbi. Ambulansya. Lauhe, gising ka na. Mag-uusap pa tayo, Lauhe. Kapangyarihan ng Xiao Juding. Kapay. Jai Zuding. Fukubing. Kinshan. Ipaparusahan kita. Pinaka mo akong itas! Kung hindi, masisira na ang buong buhay ko. Anong pakialam ko? Para sa pamilyang Kin, pareho lang may ikaw o wala. May kinalaman! Nakuha nila ang mga iskandalo ng pamilya Kin natin. Ano ang sinabi mo? Okay ka lang. Okay naman ako, ikaw. Anong nangyari? Ayos lang ako. Pero nalaman ko na nagpakamatay ang assassin sa loob ng kulungan. Ano?
Iskin siya. Alam sila bakit namin ang buwis. Kaya nilay namin siya pagkatapos sumuka ang talisay. Hindi pa sapat ang mga ebidensya. Peke ba ang sugat nila, okay? Ang pamilya Kin ang tumikilos. Ang pamilya Kin! Hindi ba sila Takot na ilantad ko sila. Jun Santian, hindi ko inirekomenda na gawin mo yun. Bakit? Napakalawak ng kinalaman nito. Kung ilalantad dito, magiging malaking iskandalo sa Jinsao at maraming tao ang ayaw mangyari iyon. At sa kakayahan ng pamilya Kim, mapapalinis nila ang karamihan nito. Papalabasin nila sa mga tabloid ang mga chismis para mapawi ang atensyon at mabilis na mapapanatag ang sitwasyon. Hayaan na lang ba natin magsabog-sabog ang pamilya Kim nang walang kaabot-abot? Hindi ka mabuting gawin ay makiisa sa investigation ng polis, mawala ka ng sapat ebidensya at isar ang hapapasok ng spesify. Paano ka napunta sa pamilya Kim? Napakabubo. Tulungan mo ako, please. Tulungan kita! Tulungan kita! Pakiusap, ate. Tulungan mo ako. Sabihin mo sa akin. Nasaan na ako makauula sa Japan? Bakit sila? Hindi ba sapat na ang mga ebidensyang ito? Ang mga tasig ang pamilya Kim, kailangan ng tibay patunay, dokumento, testigo at bakas na krimen. Walang dapat kulang. Ganoon kahirap. No, pinggol lang kung mina. Sila, tapos kabahin ko lahat. Hindi lahat ng problema ay nasosolusyonan ng pera. Komplikado ito. Maraming interes ng maraming tao ang sangkot dito. Kaya pala, kahit kayong mayayaman ay hindi rin kaya ang lahat. Siya. Hindi ko inaasahan. Dalhin na ninyo ang nakakahiyang hayop na yan paalis. Bantayan ng maigi. Pwede ba ba? Kung maaari lang. Sa ngayon, wala pa tayong lakas para harapin ang pamilyang Kim. Sa panahon na ito, latigal-tigal. Yung matandang iyon. Ay, ano bising salat? Eh, pinya. Para si kabuti mo ang ginagawa ako ba? Ako, saan? Fiyan mo na semua lupahin mo. Sila sa mga hindi kamusta na. Ayaw pa niya. Matagal na tayong hindi nagkita, Icho. Shaihan, nandito ka na pala. Ikaw pala. Siguro hindi ninyo ako kilala. Ipapakilala ko muna ang sarili ko. Ako si Kim Shaihan, ang panganay na anak ng pamilyang Kim. Ano? Nandito na kayong lahat. Ayusin na natin ikaw ng sabay-sabay. Ikaw ang ate ng salbahe na si Kinshan. Siche, kapag ng mukha mong pumunta dito. Ba't? Ay, nagsaka na ang magbubuka ang ngal ko. Tama na! Ano ba talaga gusto mo? Ayusin ko ang busot na ito ng inyong lahat. Yun lang. Bakit? Hindi ko kayo patayin. Para saan pa? Mga walang kwenta kayo eh. Anong ibig mong sabihin? Malinaw naman. Ayaw din nating mangyari ito. Pero nangyari na, kaya ayusin na natin. Ano ang gusto mo? Hindi na kayo aligastuhin pa ni Kinshan. Ang pagkamatay ng matanda, binayaran ko na ang kabayaran. Ibabalik nila ang source code sa inyo. Pero may isang kondisyon. Pero may isang bagay. Gusto mo lang ng pera para tapusin ito, di ba? Ulang pa ako sa pera. At saka, Paano ang kamatayan ng kaibigan kong Laohe? ano ang ibabayad mo? Babayaran? Talaga sa Hindi ba sumal? Siya pa? Gusto ba ninyong gumamit ako ng puwersa sa kakaunting alam ninyo sa pakikipaglaban? Subukan mo. Makaalis ka na. Hindi mo naiisipin pa tungkol sa... Dahil sa iyo siya namatay, Jun Santian, mas mabuting pag-isipan mo lang mabuti. Sige pa sa palagay niya ang sarili niya. Rina ng Jincheng! Talaga nga siya. Ano ibig sabihin yun? Ang pamilyang Kin ay itinayo ng dalawang kamay ng babaeng iyon. Sa loob ng 3 taon, ginawa niyang pangalawa ang pinakamakapangyarihang pamilya sa buong lungsod ang Kin mula sa isang pangkaraniwang angkan. Wow, grabe pala siya. Lahat ng matatanda sa pamilyang Kin ay kusang loob na nagatiro. Siya ang tunay na naghahari sa pamilyang Kin. Bakit hindi mo siya nabanggit dati? 6 na buwang nakalipas, umalis siya sa Jinsao. Hindi alam kung saan napunta. Hindi ko alam kung bakit biglang bumalik. Eh, ano kayon? Papatayin pa niya tayong lahat ng walang kalabo. Hindi impossible yun. Siya ay maat walang alinlangan sa kilos. Lahat sa pamilyang Kin ay natatakot sa kanya. Tinatawag nila siyang likas na reyna. Kung tutukan ka talaga niya, hindi mo mahahanap ang kanyang pagkakamali. Kung talagang gagalawin ka niya, imposibleng mahanap ng kahit anong butas. Grabe naman. Rico, tinatawag siyang grupo ng mga tao na matay para sa niya. Anong panahon na may ganun pa rin? Sabi nga, mga inabando ng ulila daw lahat. Sobrang tapat kay Kin Shaihan. Ibig sabihin, isa sa kanila yung Daljua ang tama? Malamang. Kung hindi, di sana siya nagpakamatay sa loob ng kulungan. Kaya naman sinasabi ko, kailangan ng matibay na ebidensya. Hindi talaga pwedeng magmadali. May babae. Kaya ano siya kung ano niya? Ganito. Kubing. Sa ngayon, siguraduhin ligtas si EQ. Pag-iingat. Mag-ingat. EQ, panatilihin mo stay akong panya.
Magpapadagdag ako ng investment mula sa Cheyenne Wing para makabilis upgrade ng code. Utang ka dubuhin, okay? Ibabalik ko. Sundan ang original na plano. Iganda na. Dahan-dahan nating laruin ito. Kung hindi, wala itong saysay. Ito ang lahat ng negosyo ng pamilya Kim dito sa Jinzhou. Hindi construction materials. Raw materials, gamot, pagkain. Lahat nandoon. Paano niya nagawang makapasok sa ganito karaming industriya? Iyan ang kakayahan ni Qin Shaihan. Hindi lang sa construction, kahit sa ibang larangan, nangunguna siya. Ano ang plano mo? Bibihin ko ang lahat ng mga subsidiary niya. Hindi ko inaasahan ang mga kumpanya niya ay talagang matapat. Mahigit kalahati ay ayaw mapabili. Napakatuas na ng presyo namin. Imposible ito sa normal na sitwasyon. Hindi pumayag. Ika'y Rio. Patuloy nga siya sa pagbili. Gusto akong barugin ng pera. Bata pa siya. Abisuhan mo agad ang mga tao. Alisin lahat ng mga trader. Palitan ng ating mga tao. Imbestigahan mo. Saan nang galing ang pera niya? Hindi ako naniniwala na lumabas ito sa wala. Sigurado nila ito. Dahil yan. Opo. Yun lang. Ano? Sinira naman nila kasunduan. Pumunta ako para sa handover. Pero sinabi nila na hindi nila tatanggapin ang buyout kahit kailan, maliban na lang kung magsara ang kumpanya. Hindi ba sila natatakot sa penalty? Sabi nila kahit magbayad ng penalty, hindi sila ang magbabayad. Hanapin daw namin ang Kin family. Kin family. Bakit magbabayad ang Qin family? Malinaw na gusto nilang pumunta tayo mismo kay Qin Shaihan. Paano niya nagagawang mapasunod ang napakaraming kumpanya sa kanya? Totoo ba ang sinabi ni Ikyujay? Nalikas siyang pinuno. Kahit naging mahusay siya mula ng bata, kontrolin ang mahigit 100 kumpanya. Maliban na lang kung Maliban na lang kung may hawak na katibayan si Qin Shaihan sa kanila. Imposible na. Nasa kamay ni Qin Shaihan. Tama! May ibang maruming sikreto pa ba? Siguro wala na. Kahit may maruming sikreto sila, hindi posible na wala kahit isang kumpanyang tatanggap ng aming mataas na alo. kontrolin ang daan-daang kumpanya, imposible yan. Pag nabasura ang lahat ng posibilidad, gaano man ito katakataka, ang natitira na ang katotohanan. Pero ano nga ba iyon? Isang bagay na kayang kontrolin ang daan-daang kumpanya. Kailangan na nating puntahan siya at tanungin mismo. Hindi ko inaasahang malaking tagumpay ito. Magaling talaga ang intelligence ng Zaidan Ming ninyo. Masaktan para yun. Nagawa pa ninyong mahanap ang lugar na ito. Pero, hanggang dito na lang kayo. Mga palengkero. Putin ko na kayo. Ako na bahala dito. Ganyan lang kayo. Ay, natanong to. Manias. Siyang Kunlun. Hindi na kailangan ng kurong mo. Lumalaban ako dito. Kayong dalawang hampas lupang tao. Nagtatapang-tapangan sa harapan ko. Isang maliit na Diyos ng sakura na aso, naglakas loob pang umanga sa harap ko. Isang hamak na langgam, nagtatapang pa sa tunay na Diyos. Tunay na Diyos. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na demonyo. Isa pang taong naghahanap ng kamatayan. Kamatayan. CJ, ikaw muna ang mamamatay. Walang alam sa kamatayan. Iba. Ako, itiyan ba ang pangalan ko? Magagaling din kayo pareho. Paano kung Makipaglaban na rin kayo. Nandito ka na. Alam mo parang darating ako. Mahirap pa iyon. Kaya naman, alam mo na rin kung bakit ako naparito. Siyempre. Pinasok mo ako rito para patayin mo ako. Tanga! Kung gusto kitang patayin, napatay na kita habang papunta ka pa lang dito. Kaya, Ano ang gusto mo? Lahat ng tao sa mundo ito ay may layunin. Ang akin lang, mas malaki kaysa sa iba. impossible. Masyadong mahal ang presyo mo, hindi sulit. Sa Jinzhou, mahal nga. Pero sa Juzhou, hindi naman mahal. Hindi ka pa nga nakalalabas ng Jinzhou. Gusto mo ng presyo ng Juzhou. ang kapal ng mukha mo? Sa Jinzhou, pagdating sa lakas, ang pamilyang Kinamin ang numero 1. Sa buong Jinzhou, maliban sa iyo, walang ibang makakaabot sa amin. Dahil sa aking background, Naimbestigahan na kita, pero wala akong nahanap. Curious lang talaga ako. Sino ka ba talaga? ano kung sabihin ko sa'yo na ako ay Sonny Onshai? Maniniwala ka ba?
Pero okay naman ang sikreto. Hindi ko problema yan. Parang, tiwala ka talaga sa iyong produkto. Siyempre naman. Negosyante ako. Ang presyo ay sukat sa kalidad. Alam ng lahat yan. Ang mga nakaalam ay nakuha mo na siguro. Sige na. Sa ilalak mo lang tayan. Guys, as tuwal. Ilagamit ko na eh. Sige, halika atin mo mismo ang aking makuha. Izanami. Hindi ba nakilala mo pa si Izanami? Hindi nakakasurpresa ang makilala siya. Ang nakakagulat ay nakahuli ka ng Diyos. Maliit na Diyos ng mga hapon. Ang hirap, di ba? Hindi ka takataka. Sa maikling panahon, hinangat mo ang pamilyang Kim mula second rate hanggang ikalawang pwesto sa mga first rate na pamilya. Kim Shaihan, kahanga-hanga ka talaga. Napag-isipan mo na ba? Makikipagtulungan ka sa akin. Hindi mo naman seryosong iniisip na makikipagtulungan ako sa isang basura, di ba? Basura! Hindi ka ba basura? Ano? 20 taon na ang nakalipas. Ikaw na dating walang kwenta ay naging pinuno ng Chai League sa loob lang ng 3 araw. Wala kang madilim nalihin. Hindi ko talaga mapapaniwala ang posible yun. Hindi ko inakala. Nalaman mo pa pala ang tungkol sa Chai League. Silang Chris Che, huwag ka chisuhika. Sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mo? Sinabi ko na nga. Makipagtulungan. Ikaw may kapangyarihan. Ako may kakayahan. Maliit lang ang Jinsao. Ang Jinsao ang tunay na lugar ng mga malakas. Sa buong Jinsao. Ako ay kukuha ng 8. Karapat dapat talaga sa titulong Reyna. Kim Shaihan, nagsisimula na akong humanga sa iyo. Maliit lang ang ambisyon mo. Wala kang pinagkaiba sa tanga kong kapatid. Hoy, hindi ako maihahambing sa kahit sinong walang kwenta. Ha? Sige, nagpeo ka doon. Pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Huwag mo akong susubaybayan. Kinarin ang mga taong nasa paligid ko. Walang problema. Sa negosyo, tiwala at tapat ng bigong mahalagang bagay. Sige, susubok ako. Ilalagay ko ang aking tiwala sa inyo, di ng Kim. Pagkasunduan na. Pero, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Bakit ako ang pinili mong kasosyo? Ano mo naman ang sagot? Bakit mo pa tinatanong? Hindi ko alam, kaya naman nagtatanong. Sa buong Jinsao, wala akong hindi alam. Maliban sa iyo. Ganoon pala. Tawag ko akong sige. Naiintindihan ko na. Alis na ako. Ginang, sinusubukan ba niya ang inyong mga salita? Mukhang hindi. Sino nga ba talaga siya? Actually, na. Sige na. Ang market value ng Tinchay Group at maas na sa 200 billion. Sinabi ng chairman na si Kim Shaihan sa isang panayam na malapit na silang pumasok sa Inhua at makipagtulungan doon. Kaya pala pumunta si Kim Shaihan sa Inhua. Ano ba talaga ang ginawa niya sa loob ng underground yun? Huwag muna nating pag-usapan iyon, ang mahalaga ay. Ano ang gusto niyang gawin sa Jinseo? Humingi siya sa Akin ng malaking pera. Hindi ito basta-basta na bagay. Sinabi mo na kinulong niya ang Diyos ng mga Hapon. Baka nakikipagtulungan siya sa Japan para kulong ang mas maraming Diyos. Maliit man ang Japan, pero Diyos pa rin ang Diyos. Isang ordinaryong tao lang siya. Ang kulong ng isang Diyos ay limitasyon na niya. At saka, niloko ako ni Kim Shaihan. Ano? Wala talaga siyang kakayahang bantayan ang buong Jinseo. Ginamit lang niya ang isang bagay para makalusot. Kaya sa tingin ko, sa loob ng 3 taon, magtutulungan siya sa mga Hapon. Ginamit niya ang kanilang impormasyon para makuha ang mga lihim na iskandalo ng lahat ng kumpanya sa ilalim niya. Ano ba? Para saan niya kailangan ng mukha ng pinagyanan sa Bisabay? Ano ba sa Jinzao ang sulit na pagtutuhunan niya? Tama ka. Ano kaya iyon? Umalis na ang argumento mula Japan. 10 beses ikong papasok sa Jinzhou. Okay ba ang mga tao? Si Mr. Wala, malinis. Abangan na lang natin kung magiging matagumpay ito ngayon. Pakiyokan. Kim John, nakita ko lang nagpadala si Kim Shaihan ng kakaibang kargamento. Ibang kagimento. Mukhang napakamahaling uri. Tinatawag itong Yushan mo o Gudawan. Sinasabing ito ang ikalawang pinakamataas na Diyos pagkatapos ni Izanami, nagmula sa lahi ng Diyos na puno. Kudawan para pigilan, para pakinain. Yan pala ang layunin Kim Shaihan. Naintindihan ko na.
Yet lakuli ka layon ni Chinsaihan. Kasi, Sa bansang Sakura, si Izanami at si Izanagi nung likhain nila ang lahat ng bagay. Doon nagmula ang punong Diyos na Budawan. Tanging si Budawan, ang Diyos ng puno, ang makakalikha ng kapaligiran para mabuhay ang mga Diyos. Ibig sabihin, para bumaba ang mga Diyos sa mundo ng tao, kailangan nila ng maraming Budawan para lumikha ng ganoong kapaligiran. Ibig po bang sabihin? Ang mga Diyos ng bansang Sakura. Kailangan nila ng budawan. At si Kinshahan, kung makontrol niya ang budawan, kaya niya. Ikulong ang mga Diyos sa mundo ng tao. Nandito ka na. Dumating na ba ang lahat? Maagap ka talaga sa balita. Akala mo ba, hindi ko kaya ang ganyang bagay? Kung hindi mo kaya, kakaiba na yon. Furious lang ako. Kaya mo naman itong gawin mag-isa. Bakit pa kailangan mo pa ako? Masyadong mabagal. Wala akong oras na mawala. Mula nang nalunod ako at na-aksidente, ang mga walang kwentang iyon sa bahay namin. Kailangan kong umalis na agad. Bahay mo naman ito, ah? Hindi ko tinatawag na bahay ang pugad ng mga insekto. Mukhang hindi ka masyadong mahal sa iyong pamilya. Wala naman silang ibang magawa. Biglang problema sa akin. Ikaw naman. May silbi ka pala. Sounds sweet. Tara na. Tingnan natin ang sandaling ipinanganak ang buhay. Talagang gusto mong ihulog ang mga Diyos ng cherry blossom dito sa mundo ng mga tao. Tama. Kapag na-activate ko ang mga guduuwan na ito, mahahati ang mga Diyos ng Sakura Valley sa buong mundo at magiging madali nilang patayin. Hulaan mo, gaano katagal bago ko matapos? Sa tingin ko, hindi mo matapos. Hindi ako matapos. Hindi mo matapos? Bakit mo kabinali po? Para mahuli kayo sa bitag ko, syempre. Jehan, Ano ibig mo sabihin? huwag kang magkunwari. Alam ko na isinumbong ninyo ako sa pulis. Pinamtay mo ako. Lang, inseguridad. Ikaw ba? Hindi ko kayo damit. Sinusundan ko kayo. Kinsaihan, kinuha mo ang pera ko at dinagalaw mo pa ang aking mga tao. Hindi ito magandang plano. Alam mo na ang lahat, kaya wala nang dahilan para magtago. At wala ring dahilan para saktan sila. Palayain mo sila, ako na ang iwan mo. Hulaan mo, nasaan ang pangalawang recording? Ano bang ibig mong sabihin? Ichiu, hindi talaga nagbabago ang ugali mo. Paano mo nalaman? Sa magaling mababaw na pakana, akala niyo manloloko niyo ako. Napakabilis ninyong sumang-ayon. Tama si Chiu, balik na. Itapon sila sa banging. Itapon sila sa banging. Kinsaihan, alam mo na ang plano namin. Dapat alam mo rin na malapit ang dumating ang pulisya. Siyempre, tarating sila. Para mahuli kayo, mga kriminal. Kaya ang mga libro mo. Hindi lang iyon. Marami pa kayong nakatabong mga bagay na magpapasama sa inyo. Gagawin ko itong mukhang nagkatayan kayo para sa pera. Walang mahanap na ebidensya laban sa akin. Tabayuhin. Alapin mo ko yung sisa kung wala ka. Bilang ko ka lang, anong karapatan mong makipagtawaran sa akin? Dalhin siya, bigyan ng espesyal na pagtanggap. Ikaw naman. EQ, wala ba kayong mas bago? Boring na boring. Kinsaihan, laro lang ba ito para sa iyo? Mas mahina pa kayo sa mga tis? Walang kahirap-hirap. Gusto ko ng tunay na hamon, pero walang karapat-dapat sa buong Jinzhou. Akala ko ikaw ang pabubukod tangit, pero pabaya ka pala. Sobrang kumpiyansa mo. Hindi ito kumpiyansa, kakayahan ito. Nag-iisip kang matalino ka, pero ang lumakas sa harap ng may kapangyarihan ay katumbas ng kamatayan mo. Ako ang hari ng Jinzhou, at sa lahat ng ibang lugar, ako rin ang magiging hari. Sige na, atasin siya! Boss, may problema. Hindi kasi naupyang. Ako ang iyong amo. Kinsaihan, hindi mo inaasahan ikaw, iba? Bitawan ang bis! Bakit sa'yo? Lisa! Hindi pala kaya nila ang natalunin ka. Sabi dapat mananalo sa akin. Kinsaihan, ikaw ay suspect sa pagpapeke ng dokumento. Wala mga ibawal kami. Arestado ka na naming ayos sa batas. Samahan mo kami. Wala kayong ebidensya, hindi ninyo ako mahuli. Mayroon kaming ebidensya. Binigyan ka ng sarili mong gamot. Siyahan, kailangan pagkakala mo, hindi pa rin nababago. Tayong nakakasalan, di ba? Pero hindi mo tinga kasi mo. Sa loob, naglakas loob kang lukuhin ako. Kung ikukumpara sa iyo, ang buhay mo ay isang kahihiyan sa mundo. Dalhin na! Salamat sa inyong lahat sa pagsisikaw. Hindi ko pa nababawi ang utang na dugo para kay Lauhe. Natumba na si Qin Shihan. Malapit mo bumagsak ang buong pamilyang Qin. Ino panahon, si Qin Shan. Kahit saan siya magtago. Hahanapin ko siya. Yixio, tapos na talaga ang relasyon ng pamilyang Shen at pamilyang Qin.
Si Qin Shihan, matagal na siyang palawakin ng walang pahintulot. Matagal na nagagalit ang pamilya, pero pinigilan lang ng hiya sa isa't isa. Ngayong nahuli si Qin Shihan at bumabagsak ang pamilyang Qin, masaya ang pamilyang Shen. Sige na. Gusto pa huwag lahat ng Frank Araw. Magpahinan sa iyo. Kailangan ko pang ibantayan ang kaso ni Kim Shihan. CJ. Kim Shihan, hindi ka pa umaamin. Hindi. Wala akong ginawa. Mayroon na kaming saksi at ebidensya. Itatanggi mo pa rin? Wala ka karapatang magtanong sa akin. Tawagin mo ang iyong chief. Huwag ka masyadong mayabang. Alamin mo kung nasaan ka ngayon. Palayain siya. Chief, Nalinaw ang ebidensya. Nakita ko mismo ang lahat sa lugar ng insidente. umamin na yung isa at wala itong kinalaman kay Miss Kin. Aman na. Hindi ba nasusundin ang aking utos? Salamat, Chief. Sinabi ko na, wala kang karapatang magtanong sa akin. Hepe, hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit? Dahil sa ebidensya. Paulit-ulit na kitang sinabihan, kailangan ng matibay na ebidensya para sa kaso. Meron kaming footage, recording, at buong proseso ng kidnapping. Hindi ba yan matibay na ebidensya? Nakita mo ba siya mismo ang kumilos? Nakita mo ba siya mismo ang sumakit sa iba? Ilang araw lang siya mapapabidanggo dahil sa pagtatali at ilang banta? Kung aako ng buong responsibilidad ang mga tauhan niya, wala na bang kasalanan si Qin Shihan? Kaya panulokot accounting. At pagtatabo ng mga bawal na bagay, hindi ba sapat na katibayan iyon? At yan, may nakita ka bang sariling pirma niya roon? Nakita mo ba siyang personal na? Iisipin na wala. Wala pang buong magsibi. Tika ba siyo pa? Kung hindi ka sigurado, Huwag kang kumalaw. Huwag kang kumalaw. Ayaw mo lang makinig. Ngayon, nagising na ang ahas sa pugad nito. ang mga tauhan nating kalagay sa loob ng pamilya Kin, baka nasa panganib na ang buhay nila. Akala ko handa na ako. Alam ko may galit ka sa pamilya Kin. Gusto mo mag-fish agad. Pero kapag critical na ang sitwasyon, hindi ka dapat magmadali o hayaang kontrolin ka ng emosyon. Ikaw ay isang sundalo ng hilagang hangganan. Hindi mo ba ito alam? Kaya nanaganumin natin ngayon. Ang mga tauhan nating nakalagay sa loob ng pamilya Kin, kung kaya nilang lumabas, umalis na sila agad. Ang tuktok lang ang iiwanin. Miss, makabalik na kayo. Kumusta na? Nailinis na ang lahat ng multo sa bahay. Palaaban. Magaling, matandang multo. Hindi pa nila alam na isa lang itong malaking kalukuhan. Yung sashing marbles din siya nakluhan. Pagkamis, pasensya na po. Nagmadali ako. Sa kakayahan niya, parang biro lang ang lumabas. Inako ng kanyang mga tauhan ang lahat ng kasalanan. At wala puso ang babae na iyon. Ano na kayo ang gagawin natin? Bali, Ipinakita niya ang kanyang plano, pero wala talaga si Iksi na doon. Hindi natin alam kung saan niya ito itinatago. Abisuhan mo muna si Pharaoh. Gamitin niya ang lahat ng kanyang kakayahan. At hanapin ang Iksi na may para sa akin. Ikaw ba ang tinatawag na Xuan Yuan She? Ako si Litian ba? Tagapangalaga ng Yan Juding. John Xiansheng. Ayos ops mo, nahanap namin ang ilang plano mo kay Kwakaw. Masaya na sana ang labanan. Pero biglang lumabas ang isang taong tinatawag nilang Dalishen. Papatayin ko na sana ang leader nila. Bigla na lang lumabas ang hayop na yun. At isa kang paso, patay na ako. Ikaw ang kumatay sa kanya o ikaw ang napatay ng kanya? Gusto mo ba makipaglaban sa akin, ha? Alka, hindi pa ako nabubusok sa away. Sige na! Ayoko makipaglaban sa isang nakarang tulad mo. Tama na! Litian ba? Hindi masama. Likas na lakas, puso ng bata, karapat dapat sa pangalan ng Sonyuan. Sasali na rin ako sa Cheyenne. Wala kayo, padirito na sa inyo. Sheng Shuchich. Tama ang oras. May trabaho ako para sa iyo. Sinabi ni Sheng Sujej, hanapin mo ang taong nagngangalang King Sheng. Basagin mo ang kanyang mga binti, tapos dalhin mo siya sa akin. Opo! okay. Dati, palagi kang gustong mag-isa dito. Parang angkop sa iyo ang lugar na ito. Walang ugat, walang patutunguhan. Ang pangalan ko ang kasaysayan. Lagi mo namang sinasabi na ikaw ay isang palaboy sa buong mundo. Saan mo papaktong na lang? Huwag kang magkunwari. Isang tunay na aksa
Alam ko. Hindi ka umiinom sa labas. Samahan mo ako ngayon. Ikaw talaga. Sa susunod na buhay, mag-asawa ka na lang ng maayos. Marahil pa. Sino? Yinsen. Ba't si Yanchen? Ano nangyari? Buti naman okay kayo. Ano nangyari sa'yo? Kanina sa tabi ng ilog, inatake ako ng mga tauhan ni Kin Shaihan. Ano? Okay lang ako. Yung taong nakaitim, bago pa man makarating sa akin, bumagsak na siya. At nahanap ko ito. Silver Needle. Isang tusok sa tamang punto, bumagsak agad. Sino? Hindi ko alam. Sino kayo tumuon sa akin? Bay, Bobo. Yang kais di Bobs kung gano'n. Biglaan kasi ang nangyari. Nag-alala ako baka inatake rin kayo, kaya nagmadali akong pumunta dito. Kung naman, hindi ako sa lupa na. Xiao Bai! Ano ba ang gagawin ninyo? Xiao Bai! Okay ka ba? Kumusta ka na? Suan Yuan Shai. Athena. Matagal na tayong hindi nakita. Hindi ko inakala na magkalipas ng 5,000 taon, ikaw ay galit pa rin sa akin. Isang kabalalam. Balik ka naman. Kung hindi, sabi yung pilad na sasaguin ko hanggang alikabo. Talong ba? Ako na ngayon si Bai Zero. Kung aapakihin mo ako, mamamatay din ang girlfriend mo. Sasabihin ko pa isang beses, umalis ka kay Xiao Bai. Ako siya! Siya ako! Xiao Bai. Kuya Jun. Xiao Bai, ospital ka ba? Tama ka ba? Tara, sa ospital na tayo, bilisan. Kuya Jun, anong nangyari sa akin? Xiao Bai. Labi mo pagkakay mo. Hindi takot sa Xiao Bai. Sino man ang may kagustuhan? Nakita pa hinunod ng stan. Sino man sila? Kuya Jun, Tulang kasi. Ang ko. At sila ang matawid tisihan. Wala pa akong nagagawa. Ikaw ba ang Bumagsak humawak na sa sila. kanila? Wala pa akong nagagawa. Bumagsak na sila. Israel. Pilak na karayong muli. Ngayon, pinatay si Hukubing. Yung umatake sa kanya, pagkabagsak niya, may nakitulak na silver needle sa sugat niya. Suryo. Ano nais mo? Si Hei Shoshu lang ang nakaalam ng pamamaraan ng Silver Needle Acupuncture. Pero, wala na si Hei Shoshu. May itinuro ba siya sa iba? Wala. Sino kaya? Miss. Okay. Buhat. Ano? Mga walang kwenta. 2 tao lang, hindi pa makuha. Hindi naman sila ang may kasalanan. May kumilos ng palihim. Matapangha. May nahanap ka bang clue? Napakaingat ng kilos ng taong ito. Wala pa akong nasita. Wala kang masita. Para saan ka pa? Kasalanan ko, miss. Huwag kang magalit, masama sa katawan. May kahit anong clue ba? Meron, pero... Tafwa. Natuklasan ko na ang ama ni Bai Ziru ay hindi taga Jinzhou. 20 taon na siyang narito at tahimik na nagtitipo ng kapangyarihan. Pinaghihinalaan ko na ang bagay na ito. Ay, may kamalayan sa kanya. Ang ama ni Bai Ziru. Si Bai Ziru. Bata pa lang iyon. Hindi ko siya pinapansin. Imbestigahan mo si Bai Zero. Gusto ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Hindi muna ang tatay niya. Lang iyon na nakakiyap hanapin. Kailangan natin magsimula sa mahinalang punto. Mukhang marami palang nagtatago sa Jinzhou. Lantaran na ang ginagawa ni Qin Shaihan sa atin. Kailangan nating kumilos agad. Natakot pa tayo sa ganitong kriminal. Nakulong na nga natin siya noon eh. Pero lumabas din siya. Tama si Ate Q. Kailangan natin pisip mo sa ganung paraan. Anong magandang paraan? Ang husay-husay nga ng plano natin noon. Pero kapal ba yun? Nag-iisip ako tungkol dito ng ilang araw na. Magkakiramdam akong minalambas tayo. Ano yun? Ang pagbaba ng Diyos sa lupa. Hindi ba nabigo iyon? Ang Diyos! Yun na ang Diyos. Sinala niya ako para manood, pero tiwala siya sa hindi ko muntiking tukupay. Ibig sabihin, sinadya niya na makita mo iyon. Tama. Sigurado siya na mabibigo ang plano.
Kaya naglagay siya ng bitat para sa akin. Noon, bakit naghandaan ko so? Parang pagdagatan ng malaking pera. At pinagpilitang ipadala ng 10 batch papunta sa Jinzhou. May iba ngayon ng iyon. Sagado, ito ang tagapangalaga ng Susuding, si Zhu Chaibe. Ikaw ba sa Yuan? Ako nga. Pakiusap, tulungan mo ang aking asawa. Ang aking asawa ay tagapangalaga ng Yuzuding. Dati, tahimik kaming namumuhay sa Jinzhou. Hindi man perpekto, pero maayos naman at walang sakit. Hanggang sa isang araw, biglang nagpakita si Qin Shaihan kasama ang mga tauhan niya. Ang dalawa naman, parang walang ginagawa. Patayin mo na! Mahal ko! Ganito lang pala ang tagapag-ingat ng Susuding. Walang hiya ka. Hindi mo man lang alam na may lason at inaangkin mo pang maging tagapagmana ng Susuding. Isang taong ganyang kasamang loob. Dapat tumawag natin. Kung kaya mo, harapin mo ako ng isa sa isa. Biro mo ba? Asala mo ba bata ka pa at naglalagaan? Kung hindi na kami ang takdang komisyon. Patayin siya! Huwag! Qin Shaihan, nakangahak ng dalawang taon kaya Ning. Hahanap ng gulo. Xianming, ha? Ang yabang naman. Dito sa Jinzhou, walang taong hindi ko nangangahasang galawin. Walang taong hindi ko naaatim baguluhin dito sa Jinzhou. Subukan mo nga ako. Ang bibig mo. Sino kaya ang mas malakas? Ikaw ang riko. Patayin siya! Lalakad ka pa ng isang hakbang. Patayin! Qin Shaihan! Kapangay mo na ba? Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa'yo kung papatayin mo ang isang miyembro ng Judin? Wala akong bagay na hindi ko makukuha. Kapalpakin mo! Mahigit 20 taon na akong walang galang. Okay lang. Ang pamilyang Qin. Ang ginhua. Ang Judin. Lahat ng yan magiging stepping stone ko. Hindi ko inakala na ganito na palaklaki ang ambisyon niya. Kami yung tangunan. Paano niya nalaman yan? Hindi ba dapat hihin ako aksya ang mga miyembro ng Juding at napakakaunting nakakaalam? Pakiusap sa anuan, ligtas mo ang asawa ko. Hoy, tumayo ka na. Dahil mang inipin ako sa Yuding, hindi ko maaaring kakuyan ito na basta-basta. Kenshan, nagkipakita ulit tayo. Mukhang artista! Ano ang usuwakan? Maayos ka makipag-usap sa kuya ko! Kenshan, ngayon. Tatanong ako, sasagot ka. Kung mali ang sagot mo o hindi ka sumagot, ipapabali ni Yuan ba ang isang tadyang mo? Mukhang artista! Ano gagawin sa akin? Pag nahanap ako ng ate ko dito, patay ka! Patay ka! Totoo sinasabi ko sa iyo, Kinshan. Mamamatay ka. Pero bago ka mamatay, patitikmain kita. Maririnig mo ang bawat buto muna na babasag. Sisigaw ka, matatangis ka, manalangin kang mamatay na lang at ako. Ibibigay ko sa iyo ang biyayang iyon. Pero magigising ka mula sa impyerno. Dahil, naghihintay ako sa iyo doon. Magsalita! Nakikipagtulungan ba sa iyong huwagaw? Ano daw? Si Qin Shaihan! Plano ba niya gamitin ang kapangyarihan ng Juding para kontrolin ang mga Diyos? Hindi impossible. Paano mo alam ang lahat? Yung plano niya. Yung ba? Siyempre, para managot ka sa ginawa mo. Sige na. Yung tipong magboblock, wala na sila, okay? Nandoon pa rin siya. Sino? Jun Xiansheng, hindi ko siya naabutan. Hindi mo pa siya naabot. Kasalanan ko po ito. Kung pagka-cheering, wala ito. Pag-esli na may huwag ka muna bumalik sa ngayon. Moisa, Pusoin mo. Handa na ba ang lahat? Lahat ay nakaayos na. Mabuti. Hinihintay ko ang araw na ito. 3 taon na akong naghihintay. Oilo. Panalunanin ko ang buong Jinzhou. Siguradong maabot ng ginam ang kanyang layunin. Daanan sa natin sana na maging tahimik at mainas ngayon. Mainat. Kung may makabal sila hinahinala, parurusahan sila ayon sa aming batas. Ano nangyari? Si Bai Zero ay isang ordinaryong babae lang. Pero dalawang taon, di pinarangasa niya. Hindi siya pinayagang makialam sa anumang negosyo ng pamilya. Wala siyang kaalaman dito. Mukhang sinadya ng ama na itapo ito sa kanya. Yes. Sapat na iyon.
Ikaw mismo ang pumunta. Tingin mo sa akin. Hata, Ginang. Hindi ba hindi angkop ngayon? Baka maapektuhan ang iyong plano. Gusto ko lang malaman kung gaano kahalaga sa matandang iyon ang kanyang anak na babae. Ano ba? Walang pero-pero. Hishashu. Napaito ako para makisamahan ka. Wala naman akong ginagawa. Hindi ko alam kung paano makakatulong sa inyo. Si Shan Jiji nasa trabaho. Si John Judge abala kay Kinshihan. Yung anak ko naman, hindi ko alam kung saan. Basta susunod na lang ako sa kanila. Hindi na kailangan pang mag-alala. Okay na yun, diba? Hishashu. Talaga naninibo ko ako sa'yo. Mag-isa kang palaboy sa mundo. Anong maganda doon? Mamatakli naman. Akala ko sino pa? Hishashu, ikaw talaga. Salamat sa langit. Buhay ka pala. Hindi kasi, hey. Ano ito? Sino ka? Pitiwan mo ako. Papansahan ka ni John Judge. John Judge daw. Hindi darating si John Judge para iligtas ka. Dito ka lang at huwag kang gumalaw. Laoke, bantayan mo siya. Ikaw ay... Multo. Hindi. Hindi kasi Hishoshu. Siyempre, hindi. Bakit kamukha mo si Hishoshu? Yung tinutukoy ninyong Laohe, matagal na. Pinatay ko na siya. Boss, 10 kumpanya ng skura ang nalikuna namin. Ang ikalabing isa, malapit na rin. Binibili mo pero hindi mo pinapatakbo. Ano bang gusto mo? Pinatay ninyo ang aking asawa. Tinas kong akbahalan tapos tumiwan mo kung anong ikusgihin. Kaya, kailangan na namin gawin ka. Ano ang sinabi mo? Siguradong habang umiiyak kayo. Ang mga luha ninyo. Ang mga sigaw ninyo. Nakawa ko sa inyo. Tarantado ka. Akala ba ninyo kaya ninyong labanan ang aming pinuno? Kaya. Banal na amo. Ginagawa ni Kinshihan si Baizero. Ano? Lahat! Tayo ako sa panin! Hindi ka naman masyado pinapakaladahan ng iyong kuya Jun na kayo hindi nagkakausap at hindi ka man lang niya sinana. Akala ba ninyo katulad kayo namin ng mga dumi? Ang biyong loyal kapatid ng Jose. Paunahan na akong kankin. Mahagawa mo daw. Pagpamahalan ng buong mundo. Magre-rebelde ba kayo? Panahon ng kapayapaan ito. Bawat tao ay may karapatang mamuhay ng malaya. Isang tanga tulad mo ay hindi makakaunawa sa pakilang layunin ng aming pinuno. Ang taong para sa sarili lang at nadudulot ng takot sa lahat ng nakapaligid sa kanya, walang iba yan kundi dumi. Ginang, natamaan ka ba? Katao mo! Tama na. Ginang! Hindi ko kailangan ng depensa mo. Puno ka ng apoy, pero hindi ako sanay lumuhod sa mga hama. Mabuti ang itinuro sa iyo ni Lolo Bai, pero ang tatay mo at ako ay magkaparehong klase. Kung aalipustin mo ako, pamilan ko sa hindi magkatulad ang tatay ko at ikaw. Mukha namang wala kang alam. Anong sasabihin mo? Hinday naman ang tatay mo sa iyo ng mahigit 20 taon. Tiyak ko lang katotohanan sa sinasabi niya. Ma'am, kaawari mo. Huwag mo nalabi ang tatay ko. Patahimikin ninyo siya. Opo. Ramo ka ba? Para mapakusap siya. Naraman ko siya ay walang alam. O yan naman, talagang tama lang siya. Diba? Tunay na anak niya. Walang duda. Siguro, hindi siya nagtabi ito na may 20 taon, hindi. Pero bakit siya pumunta dito sa Jinso? Sige na, huwag na nating pansinin. Basta gawin nating maayos ang ating trabaho. Ano man ang gusto niyang gawin dito sa Jinsao, susunod siya sa atin. Ginang, handa na ang lahat. Pwede na tayong magsimula. Walang pagkaiko. Kailangan nating tagbay. Ang husay ng disenyo na ito. Ikaw lang talaga, Ginang. Ang makakaisip nito. Kung hindi sa iyong hagaw, na pwede palang agawin ang kapangyarihan ng mga Diyos. Dati kakaunti lang ang ating gudawan, kaya akala ng mga hampas lupang iyon ay pinupuri natin sila. Ngayon, marami na tayong gudawan. Kung naman daw balat ang buko, kailangan lumasa sa akin. Sa pamamagitan ng isa si Juding, pinatid siya. Halos tapos na. Malapit nang matupad ang aking dakilang plano. Himpad kita, Ginang. Pamasa. Ay malapit na mangyari. Magpatuloy kayong mangarap. Titigilan kayo ni Kuya Jun. Isang karaniwang tao na walang alam sa mundo, hindi mo talaga maintindihan ito. Bubang ako. Makikita mo kung gaano kakatanga. Bitawan mo siya! Kuya Jun! Nakapaspan kayo. Kailangan doblehin ang training mo lang ngayon. Kinshihan, ayaw ko sana makialam sa iyo. Pero paulit-ulit mo akong binibisto. Tapos na ang angkan ng Kin. Ano ba yan? Niloko mo ako noon at ngayon gusto mo pang wasakin ang pamilya Kim. Hoy, Werong, hukbing, nasaan kayo? Narito po kami! Puto ko na bali! Minit!
mamatay silang lahat, wala akong pakialam. Kapag nakuha ko na ang kapangyarihan ng mga Diyos, walang makakahinto sa akin. Akala mo ba impyerno ka? Perfect ba? Fuan Yuan Jen, ikaw ang Suan Yuan siya. Kim Shai-han, nakipagtulungan tayo sa mga kaaway. May batas ng bansa, may katarungan ng langit. Sa ngalan ng Suan Yuan, hinahapulan kita. Kamatayan! Matagal na kitang hinahanap. Ikaw pala ang Suan Yuan siya. Perpekto na ang aking plano. Halatang gusto mong mamatay. Totoo nga, ang Suan Yuan Jen, Suan Yuan Jen talaga. Ikaw yung may nataot Diyos. Ano? Ang ito? Nabuhay ka uling-muli. Siyempre sa duwing naglawan. Itumas. Jun Zhenqian, talagang dapat. Ang tabak mo ang nagpabuks ng aking mga mata. Diyosa na ako ngayon. Kim Shai-han, ibalik mo sa akin. Hanggang! Kiao, ako ito. Tingnan mo ako. Asawa mo ako. Kiao! Anong nangyari sa iyo? Ulisin ka na. Ginabasko, hindi siya magigising. Nakakulong siya sa kanyang sariling panaginip. Akin na siya. Ang kapangyarihan ng Izanami at ng Juding ay nasa kamay ko na. Sino pa ba ang makakagapi sa akin ngayon? Parang bas na gawa ng squid. Jun Santian, lahat ng plano mo ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ano pa ba ang magagawa mo? Kung ganoon, hindi na ako mangailangan ng plano. Hindi mo ako maasaktan kahit kailan. Manunod ka na sa iyong mga walang katapusang pantasya. Nakakagulat. Imposible, hindi ka makakasugat sa akin. Gusto kitang patayin. Hindi tama ito. Hindi ka ganito noon. Kasi may hinihintay akong tao. Mamamatay siya. Kuya Jun, Si Albay. Kumusta ka? Okay ka lang. Ginoong John. Ayos na lahat. Hindi ka ang laogi. Mga hamak lang sila. Hindi mo lang ako masugatan. Kung ganoon, Wala na kaming gagawa kundi Bawiin ka. ayot ako. Niloko mo ako. Pareho lang tayong dalawa. Kiao! Nandito ako. Kiao. Lagi akong nandito para sa'yo. Kumpiyansa ka pa rin ngayon. Jun Santian, akala mo ba nanalo ka na? Hindi pa tapos ang lahat. Babalik ako. Dito. Babalik talaga ako. Sitwin, kung kaya ko sa'yo utos. Tumayo ka na. Ang ebidensyang makikitulungan ng pamilya Kin sa mga kalaban ng bansa ay naihalip na sa pulis. Wala nang makakabangon sa pamilya Kin. Bakit hindi pa nagpapakita ang Sakura do? Wala pa akong clue tungkol doon. Kasi hindi talaga sinuportahan ng Sakura Thief ang pamilya Kin. Kiao! Gising ka na. Mahal ko. Salamat sa iyo. Bakit mapapasalamat pa tayo sa isa't isa? Ikaw pala ang tagapangalaga ng Yusuding. Kiao, no Yusuding. Ganun pa, sino kasi Ay, suwatan ka, hindi mo kailangan mag-alangan. Para masalamat po yung Ashesu. Sabi mo kanina, hindi talaga sinuportahan ng Sakura Thief ang pamilya Kin. Ang pamilyang Kin, mula pa sa simula, ay gumamit sa Yinhuasi para mabilis na palawakin ang kanilang kapangyarihan at hindi kailanman nag-isip na payagan silang utos. Ang Yinhuasi ay nagplanong makapasok sa 10 malalaking pamilya para sakupin ang Huaxia. Pero hindi talaga nila kilala si Qin Shihan. Para sa kanya, kahinuman ang makakasama sa kanya, pwedeng gamitin. At kapag ang isang puwersa ay sumasagabal sa kanya, gagawin niya ang lahat para lipulin sila. Matagal na akong nagpanggap na kasamahan ni Qin Shihan. Kaya, ganyan talaga siya kagawa ng ganyang bagay. Sa mga nakaraang araw, lagi siyang dilinaw. Makirarap ni Wali. Noosas lang buwan kita. Walang awa! Alasan ba kami? Nakatipi pa sila ng kabala para sa atin. Tara na. Taglay ng shooting ay makapagtipon na. Hindi ko ako naman maghimukaw na ang paraan. May ilaw sa bawat tahanan, may kurtina sa bawat bintana. Mapayapa at masagana ang buhay ng lahat. Kaya pa man, sa gitna ng kapayapaang ito, matulalan na sa ating huaksya, sa ating lupain. Ang ano mo, at pumalabag sa ating kangalan, hindi na ito matitiis. Ngayon, akong ginagawa ang gantiin sa inyong lahat. Ano ba pinagod ng kaway? Samahan ninyo ako at dulugin sila.
Huwag siyan, Huwang! Matatag na nakatayo sa kalangitan. Mga hangal na tao. Paano pa nila kayanin ang kontrolin ang kapangyarihan ng Diyos? Halika, maging katawan ko. Inintay kita. Amaterasu. Bakit hindi ka namatay? Hindi mo nalimutan ang kapangyarihan ni Izanami, di ba? Isang hamak na mortal ka lang. Naglakas loob pang manghangad. Ikaw yan, Diyos. Isang maliit na Diyos ito mula sa isang maliit na bansa, nagpapakunwaring Diyos. Suanyuan. Ano ang ginagawa mo dito? Amaterasu, wala tayo hindi nakita. Nagul ka, ano? Nang ipagkita sa akin ni Kinshihan, buwan ako lang sinuhi. Noon pa natukoy ko na ang inyong pakana. Ano ang ibig mo sabihin? Ayaw mo talagang umamin hanggang hindi ka nahuli, no? Sige, ipaliwanag ko sa iyo bago mamatay. Sino ang nagsabi kay Kinshihan? Basaan mo daw at ang pulas mo dito. Ang mga bagay na kayong pigilan ang kapangyarihan ng Diyos. Impossible. Saan? Makakakuha ang ganun kadami. Malaking dami ng gudohan na ipadala mula sa inyong bansa papunta dito. Hindi kayo makakaalam. Hindi kayo makakasagabal. Hindi kayo makakasagabal. Kung hindi kayo mga taga, may tinatago kayong layunin. Nakakahanga si Jiang Xianxing. Palagi siyang isang habang nakauna. Hindi ka pala si Qin Shaihan. Huli ka na para malaman yan. Yung Suding. Diok Xiaochan. Ang Jiguting! Hindi ba yan ang dahilan kung bakit kayo nagsipasok dito sa aming bansa? Para makamit mo kapangyarihan ng Juling. Nandito na siya sa harap mo. Kunin mo na. Suanyuan. Huwag kang magmayabang. Kami ng Sakura Empere. Ang magiging panalo sa katapusan. Sanay at naniwala na bababa pa ang inyong mga Diyos dito sa aming lupain. Pangyayari talaga yun. Suanyuan. Gamitin muna ang pamilya Qin para maipadala ang Gudowan at ang pulang tali dito sa Jinsao. Tapos sinabihan mo si Qin Shaihan na ang Gudowan ay nagpipigil ng kapangyarihan ng mga Diyos. At sa huli, pinapadala mo kay Qin Shaihan ang malaking dami ng Gudowan. Tatara dito sa Jinsu para likhain ang kapaligiran na kailangan ng inyong mga Diyos. Sa isang utos mo, bababa na ang mga Diyos ng Sakura at salakayin ang aming bansa. Tianzhao, napakagaling ang plano mo. Pero sa akin, hindi yan katana. Matagal lang naghihintay ang aming mga sundalo sa tabi ng Gudowan. Pagdating ng tamang oras, lilipulin namin silang lahat. Balik na, Kawi! Anong gagawin natin? Sino bang lumakit sa ating bansa? Ewan ko sa akin. Sige na! Patayin! Suanyuan, hindi ka dapat mabuhay. Dapat kang mamatay. Pati na ang 5,000 taon ng iyong mga ninuno. Hanggat may isang piraso ng lupain ang Huaxia, hanggat may isang mamamayan, Hindi ako, 6-1 mamamatay. At sige, apurupitahan ang Huaxia. At ang Huaxia naman ay magbibigay sa akin ng walang hanggang lakas. Ito ang bagay na hindi ninyo maiintindihan ng inyong maliit na bansang Sakura. Atake! Amaterasu! Nasaan na ang ipinangako mo sa akin? Nasaan ang sa akin? Mga tanga! Mga tanga silang lahat! Kailangang subukan ang kartang iyon. Lalabas ako ng ilang araw. Habang wala ako, manatili kang mabait sa bahay at huwag lumayo. Naiintindihan mo ba? Saan ka magkukunta, kuya doon? Wala lang, lalubog lang ako ng isla. Hindi na mamaking kagay. Pabalik ako pagkalik sa ilang araw. Si Jay, siya o ba maging mabuti ka ha? Pero ayang pa ko anong kaon na ba, Rachel? Anong bagay? Pagbalik mo agad. Pagkasalan mo agad ako. Pagbalik ni Kuya Jun, ikakasal na tayo agad. Yung! Si Aobay. Sige na, makinig ka muna. Matulog ka na, ha? Matulog ka na. Kung hindi pumayag si Kuya Jun, hindi rin ako papayag. Sige, napayag na ako. Okay na ba? Pinakamabuti si Kuya Jun. Si Kuya Jun ang pinakagusto ko. Ginoong Jun, Xiao Chan, bakit hindi pa kayo natutulog ngayong gabi? Nawala ang bangkay ni Qin Shaihan. Hindi na tumahanap kahit saan. Huwag pansinin. Bumagsak na ang pamilya Qin. Hindi kita siya. Sabihan sa mga kamakampihan. Sige, umalis na. Kuya Jun! Ako, 6-1 Yuan, tagalay ng Juding. Lulusubin ang Sakura. Nasaan ang Juding? King Shuding, why you wrong? Liao Sibing, Luyan Chayan! Kasping, Sigun, Luan! Yong Suding, Diok Xiaochan.
Joy Su Ding! Fu Ku Bing! Yan Sao Ding! Bigyan ba? Jing Zhou Ding. Zhu Chming. Su Su Ding! Zhou Chai Bai! 유소딩! 티억시억티억! Chen Zhou! Sina! Chen Dou! Ito ang pinakamasayang bagay na nagawa ko. Matagal na akong nakasuya sa mga basura na yan. Wala silang kwenta. Buhay mas lasayang lang. Shengzu! Hoy! Johnson Chen! Hula mo, nasaan ako ngayon? Qin Shaihan, hindi ka papatay. Pakinggan mo itong magandang musika. Kuya Jun! Huwag kang lumapit, Kuya Jun! Si Obay Qin Shaihan naghahanap ng kamatayan. Namatay na ako ng 2 beses. Sa tingin mo, ako ba ako? Pag pumunta ka, mag-isa ka lang ha. Hindi ko. Sumisap ko. Yes ka na! Hoy! Qin Shaihan, Lumabas ka na. Jun Zhenshen, narito ka na rin pala. hindi ka na pagkakataong mabuhay. Ginuglahan. Ngayon. Lilipulin na kita. Ako ang reyna ng Jinsao. Wala kang karapatang humusga sa akin. Ang tunay na pinuno ay nagpoprotekta sa mahina. Alagaan ka na yan. Isipin mo, ilang tao na ang nasaktan mo. Ilang inosenteng tao ang namatay dahil sa iyo. Walang inosenteng tao. Sa mundo ito, Pero walang pag-ibig kapag malalim. Nagiging sugat. Kahit mga kababayan, nagtatasilan pa rin dahil sa maliit na pinabang. Malupit at malamig ang mundong ito. Ang mga masisina, iyon ka yuyakin. Kaya para talagang maghari. Kailangan mo matikahan mo ang mundo. tama ka. Malamig nga ang mundong ito. At maaari nakakasira ng puso. Pero, ang tunay na pinuno, hindi magbibigay sakripisyo ng iba para lang sa sariling kapakanan at magsusuot ng koronang puno ng dugo. Tumahimik ka. Sino bang hari sa kasaysayan ang hindi nagpapanggap na mahal ang bayan, pero puno ng dugo ang mga kamay? So anyuan, masasabi mo bang hindi ka rin nakasakit ng inosente? Masasabi mo bang wala kang sariling interes? Ako, so ano yung dyan ay nakatuon ang puso sa bansa. Noon ka noon. Ngayon. Ganoon pa rin at ganoon. At lalo pang ganoon sa hinaharap. So anyuan, magaling! Magaling! Naangkan. Sagradong hari. Talagang, hinahangaan kita. May ganitong determinasyon ka. Pero siya huwag niya ko. Ang sama. Muling hubog. Ng bagong mundo. Ginagawa ng tao. Ang kailangan patayin. Handa akong gawing iyon. Qin Shaihan. Dingagan mo ang iyong mga mata at panuorin. Ang mga taong tinatawag mong marumi. Sino ang ba ang dapat pangalagaan ng isang tunay na hari? Sa gitna ng karaniwang tao, Ipinanganak. hindi sa mga gagawin ang kasinsan mo. Hindi ako naniniwala. Dahil ang mga tiniho ay hindi karapat-dapat. Kaya naman talo ka na mula sa simula. Ay hindi na karaniwang tao. Makakapatay sa akin. Qin Shaihan. Alagang naniniwala ka bang ang kapangyarihan ni Izanami? Ay makakaprotekta sa iyo. Naging iisa na kami. Hanggang may sumasampalataya kay Izanami sa bansang Sakura. Hindi ako mamamatay. Hindi ako mawawasak. Sayang, ikaw, mali ang iyong kalkulasyon. Kahapon pa lang. Inulubog ko na ang bansa ng Sakura. Kasama ang apang pupulo. Jun Zhenshen, ikaw lang. Ang bansa ng Sakura. Daw. Kung nagawa mo talaga iyon, nagawa mo. Hindi ko makayan. Hindi ko nakatindog. Pagmasdan mo kung paano ko Hati-hatiin ng 8 piraso. Sinabi ko na, hindi mo talaga ako mamamatay. Sinabi ko rin. Pagpuputol-putulin kita. Sinabi ko na, hindi mo ako mamamatay. Ganoon ba?
Hindi ka na tao. Pero kapag pinutol ko ang iyong Diyosidad, magiging katulad ka lang ng isang bangkay. Halika. Natagalan ako. Si Obay,